status telan tuwing baru mahal. Bago kasi ako pumunta dito, na ano ako na dun sa Pilipinas, na offload ako mga kaibigan. Tapos pinakuha ko siya ng affidavit of support dun sa Philippine Embassy. 3 times after passport, 3 times CLCCM. Na-stress na rin siya pagkuha. So yun, pagkatapos nun, nagkasal kami noong. So yan guys, good morning ano. Yesterday, galing tayo ng dagat at ngayon ay Monday na. Pagod tayo dun, we're tired dun. So ngayon, galing kami ng brother ni Mira, galing kami ng brother niya. Tapos uuwi na kami sa dun sa nirentahan naming bahay. So ngayon, ihatid mo ang gagawin niya, hatid muna niya ako dun sa bahay, tapos siya naman ang babalik dun. So I cannot send you right because it's raining. Yeah. So ang oras ngayon ay 7, still 7 o'clock, but still dark here, as you can see over outside. At also maulan dito guys, maulan na, nag-start na yung ulan. Almost 3 days right, 3 straight already raining. Last week every day raining. Saka ngayon ay Lunes, papasok na siya sa work si Ju. Kopi, tetare. Uwi na kami. Maulan na morning mga kaibigan. Grabe yung traffic jam bro. Yang saja yang pura-pura. Status telan tuwing baru malu. Ada ini mau juga abang yang rayu. Okay, next song. Destiny. Ooh, shut up and dance with me. Took my arms, I don't know how it happened. What means it? Yeah, it's Jiki. Sekolah jenis kebangsaan. Syam ini mana go ni? Baking apa ni? Ya Allah. Living la vida loca. So itong area nito dito guys is laging may jam dito. Laging nagka-traffic dito. Kahapon galing tayo dun sa dagat at napagod tayo dun. Lunes tapos maulan, ay sarap matulog oh. Mayroon din kasi dun stoplight. So pag nakalampas na tayo sa stoplight, dire-diretso na mga kaibigan. Ang sarap patulog pag umaga dun siya may very big. Para sa kalaman nyo mga kaibigan, for next week we're going to Thailand, month of marriage. Dito kasi mga kaibigan sa Malaysia, pag ikaw ay nagpakasal or pag ikaw ay kasal sa Malaysian citizen, ikaw ay foreigner na lalaki, 6 months muna bago ka maka-apply ng visa. Pag babae, walang problema, immediately they can apply immediately if girls. No, girls can apply. I think if I'm not mistaken, after 6 months then you can apply spouse visa. So that's our mission this month. I apply visa maybe on 29. So ngayon guys, ikukwento ko sa inyo bakit sa Thailand kami lalabas or sa Thailand ako pumupunta. Kasi sa Pilipinas mga kaibigan,
mahirap kung ako for example uuwi ako ng Pilipinas, very difficult to come back. In immigration, banyak question, and then also why I don't go back because it's expensive. Alam nyo naman na wala pa akong work, siya lang ang nagwo-work, siya lang ang merong work. So bale ang sa madaling sabi, siya nag-sponsor sa akin dito kasi bago kasi ako pumunta dito na ako na dun sa Pilipinas na offload ako mga kaibigan, tapos pinakuha ko siya ng affidavit of support dun sa Philippine Embassy, and yun nakapunta ako dito. Galing ako ng Hungary or Europe, umuwi ako ng September 19 or nakarating ako ng Pilipinas September 3rd, 23 yata dun sa, kung hindi ko nagkakamali, 23 yata dun sa province namin dun sa Surigao. Tapos ang balik ko sana sa Malaysia is October 30 na. Tapos yun nga, na offload ako. After that, nakarating na ako dito sa Pilipinas, sa Malaysia ng November 4. So yun, nakala namin November 4? ay November 3. So that time November 2. we process our marriage. It takes November, December, January, February, 4 months. So nag-process kami ng kasal namin 4 months. 4 months, but actually 3 months because 1 month waiting for Sinama only. Sinumar, yung sinumar ko kasing dala expired na. Dapat yung sinumar naka apostle, saka yung certificate, apa? So Birth certificate. December just wasting like that. December, then we start. So guys, dito guys nagstay kasi siya dito sa Penang, so almost kailangan niya pang pumunta dun sa Kuala Lumpur, dun sa embassy natin, malayo almost 4 hours when you from Penang to Kuala Lumpur, how many 5 hours lah. 5 hours one way, right? By airport is 10 hours. So yan, katagal ganyan katagal. Lalo na nung pag-apply niya ng ng affidavit of support, ilang beses din siya. How many how many times you go to Kuala Lumpur? 1, 2, 3. See, 3 beses siya pumunta kasi doon sa hindi ba namin alam talaga yung proseso nun. So na stress na rin siya pagkuha pa lamang ng hindi lang siya, pati ako, pagkuha pa lamang ng tawag nito na affidavit of support. Ngayon, sa awa ng Diyos, nakarating ako dito noong November 4 na. 3 times affidavit support, 3 times CLCCM. CLCCM yung One time documents. One time we go, got nothing. Second time we go, okay. And then third time to collect. Yeah, we cannot pass our documents in Philippine Embassy. Buti na lang. Because why? Your embassy say opening time 9 until 12. And then we arrive at what time? 10. Because we from Putrajaya. Betul saya mahirap talaga pag talaga. And then suddenly your embassy say full. What the heck? But luckily they wait first. The girl say let's wait first. We wait until 12. We wait until 12. And they process. So after pag nakuha na namin yung ECCL, napas na namin. So after LCCM, we wait how many days? No need to wait. You need to go out first for Malaysia because already expired. Wala kasi akong any visa. Ang gamit ko lang yung passport ko. So I need to go home or out in Malaysia every 30 days lang kasi. So I go to Thailand only because Thailand is the nearest Nearest cheaper. from here, and cheaper also
So hindi ko na kailangan umuwi ng Pilipinas at kasi mapapahal ka din sa ticket at isa pa yung pagpasok mo sa immigration ng Pilipinas napakahirap. Tapos yun na, naka-process na kami ng LCC, pass na namin. So after how many days the LCC? Well, meron silang binigay sa amin na date. They gave us a date, right? They gave us a Very good. Also right. 13 days. so the maximum, right? No, very good. They already write the date. They already write the date. So maybe 12 days. 2 weeks. 14 days. 14 Saturday, Oh, 14 days. Then pumunta kami doon sa balik na naman kami para pick upin nun after 14 days. Balik na naman kami sa embassy, balik na naman kami ng Kuala Lumpur. So bale hindi na kami nagano nun, hindi kami gumamit ng kasi public transport. We collect CRCCM. Then we go back to Smaputra, right, to get the stamp. Bis mapunta lagi. After we get CRCCM, we No, go no, to no. Smaputra. Yeah, because on your CRCCM code, Smaputra side. Bis mapunta first. Then to after that go to Bis mapunta first after that go to Philippine Embassy. So yun, pagkatapos nun, nagkasal kami noong February 28, 2025. Tapos, so this is our 6 months of marriage. Yun, yun lang. Ano pa yung mga hindi ko na story sa inyo na nabanggit. Yun lang yata yung proseso namin dito. Medyo nakaka-stress ng konti talaga. Lalo na ako dito, Ford. Kaya nagba-vlog ako para hindi ako ma-bored. Nung pagdating ko kasi doon ako nagrenta ako doon sa Pinay na hindi pa kami pwede magsama kasi hindi pa kami kasal. Doon nagrenta muna ako. Tapos lumipat kami dito sa Kulim, sa Lunas. Nagrent kami dito kasi malapit lang din ang ang work, ang company niya. So around 15 minutes lang. So medyo less yung niya, yung biyahe niya papunta ng work. Work. Yun lang guys. Yun lang yata. Kung meron kami yung mga katanungan about sa paano mag-process para makasal dito sa Malaysia ang isang foreigner. After CRCCM, then what you do? Go out and then Yeah, go out. then go agama first, take sign. Agama, No, convert. we go to immigration and then they say to get sign first from agama. Yala, process our marriage la that time. No? We just make it short. After we take the LCCM, that time we can process our marriage, Immigration also take 2 weeks. our wedding. After immigration take 2 weeks, so I got only 2 weeks. Many to papers to prepare. sign. Tapos na kami nakasal. Tapos ang ginagawa ko na lang. No, I try to apply job, right? Job, I try to search for job. Many company call me, but nobody sponsor me a visa. Oh, anak-anak tutu na. Oh, that cat. Oh guys, nandito na kami, nakarating na kami sa aming niririntahang bahay dito sa Kulim. Tingdin. Dito na kami, buksan natin to. Alright. So guys, magpaalam na tayo. Papasok na siya sa work, so gagamitin niya yung kotse niya. At paalam na tayo. Paalam na to them. Ayan. See you next video. Next video.